kapatid, muli andito po ako sa inyong harapan. Andito po ang inyong maliit na lingkod na parati kong binabanggit sa inyo na walang pag-aalinlangan. Kung sa inyo man ay nakarating na rin yung mga salita na nagsasabi rin na sila ay huling sugo, inyo pong pakiramdaman mga kapatid kung sila nga ay tunay na sinugo. Usisain nyo, inyong itanong kung sila ay nakasulat sa banal na kasulatan, kung ano ang nangyari sa kanila, kung bakit sila ay tinawag nilang sila ay sinugo rin, na huling sugo na binabanggit, sila ba ay nakasulat, nangyari ba sa kanila yung dapat na mangyari at siya ngang nangyari sa huling sugo. At kung sila ba ay tunay na dapat pakinggan. Kailangan ang mga binabanggit nila mga kapatid na pinapaliwanag sa inyo, kailangan ay nakasulat sa banal na kasulatan mga kapatid. Para huwag tayong maligaw, umailigaw ni numan. Tandaan natin mabuti mga kapatid. Wala tayong ibang dapat paniwalaan kundi ang mga salita ng ating Panginoong Kristo Ama na kanyang iniwan sa kanyang banal na kasulatan mga kapatid. Huwag kayong maniwala sa mga pinatha lamang ng tao. Walang ebidensya. Dahil napakahalaga yung ebidensya. Walang nagpapatutuo. Sa lahat ng programa na nandito sa ibabaw ng lupa mga kapatid, ito lamang ang programa na may nagpapatutuo mga kapatid. Natunayin kayo sa iba. Meron ding nagpapatutuo patungkol doon sa mga gamutan. Mga healing crusades na sinasabi nila na sila daw ay pinagaling. Pero yung nagsasalita ay na high blood eh. Yung nagpapagaling ay na high blood. Nawalan pa na. Pero iwan ko kung buo pa yung na yan, yung relihiyon na yan. Kalimutan ko na yung relihiyon na yan na yung isang kaibigan kong driver napasok din healing crusade yung kanilang tapos nung tumagal high blood yung founder humiwalay din, balik na naman sa Katolik. Nakakatawa yung mga ganun mga kapatid. Hindi mapakali. Basta pag may nakita sila na mga nagsasalita patungkol sa Biblia, ay naniniwala ka agad. Lalo kung yung nagsasalita mga kapatid ay mataas yung pinag-aralan. Diba? Lalo na yung hindi ko naman linalahat. Lalo na yung mga karamihan, hindi ko linalahat mga kapatid sa mga abogado. Ako, masahe ko sa inyo, napakalaki ng ebidensya. Nagsisipag-away na yung mga abogado. Mga namiminuno, mga naghahangad mamuno. Karamihan, halos lahat, abogado. At maraming naniniwala kasi sa mga abogado dahil alam nila yung batas. Ay kawawa yung hindi nakakaalam ng batas. Kayang-kaya nilang laruin dahil hindi alam yung batas. At hindi naman nila pinapaliwanag yung batas ng tao. Ngayon mga kapatid, dito pinapaliwanag natin batas ng ating Ama. Kailangan dito ay malaman ng lahat. Ayan, mayroon tayong mga kapatid ngayon, mayroon tayong dapat malaman ngayon yung binabanggit sa banal na kasulatan sa Apokalipsis 22:7 na sabi ko na binabago ko lahat ng mga bagay. Pero may bagay mga kapatid na hindi babaguhin ng ating Ama. Mayroong isang bagay siya na hindi babaguhin. Dahil yung pangalan nga nung panganay niyang anak ay bago na ito sa panahon ngayon. Mayroon siyang bagong pangalan na nakasulat nga doon sa Apokalipsis 3:12 mga kapatid. At bago yan mga kapatid, sa inyong lahat ng mga nakikinig at walang sawang sumusubaybay sa programang ito ng ating Panginoong si Isa o Ama, ay binaba niya dito sa lupa, dito sa huling araw. Saan man kayo naroroon mga kapatid, ano man ang katayuan ninyo sa buhay, ang
ang biyaya at awa at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo ang lahat. Siya nawa at Siya nawa. ito mga kapatid, yung ating pagkahati-hatian na naman pagkain ng ating espiritu na mula ito sa langit ng mga langit mga kapatid. At ngayon ay buwan ng June mga kapatid, apit sa 14, araw ng Sabado at taong 2025. Yan yung ating panahon ngayon mga kapatid. Buwan at araw. Yung oras natin ngayon para makumpleto na alas 10, 13 siguro dahil late itong relo ko ng 3 minutos mga kapatid. 13? Siya nawa. Late, tama. Alas 10, 13. Ayan, ng umaga. Kasi kumpleto natin yung ating pinatatayo ang panahon ngayon, oras, araw, buwan, taon. Ayan. At ito nga yung ating dapat na talakayin sa araw na ito. Dahil sabi nga, kailangan tayo ay magbago. Diba, napakahalaga mga kapatid yung mga salitang pagbabago, magbago. Dahil sabi ng ating ama nga dun sa tingnan natin yung Apokalipsis 22:7. Tingnan natin mga kapatid. Tingnan mabuti. Apokalipsis 22:7. Nasa huli yun eh. Ayun. Binabago ang lahat ng mga bagay. Diba? Iba yung nakasulat dito mga kapatid. 21:5 ata yun. Sa 21:5 mga kapatid. Nasubrahan natin yung ating basa. Pasensya na kayo mga kapatid. Hindi natin napagsunod-sunod. At ito kasi yung pangatlo na sa mensahe punta kayo sa pangatlo kaya hindi na napasunod dun sa binanggit natin na nandun sa 21 Apokalipsis 21:5. Basahin na natin. At yaong naluluklok sa luklukan ay nagsabi, narito ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Kaya mga kapatid, binabago po ang lahat ng mga bagay. Ang isa kasing patunay mga kapatid na tumutugma ito kasi sinasabi niyang binabagong lahat ng mga bagay dahil ang ating Panginoong si Isa ay na ating Panginoong Jesus ang pangalan niya nung una nung nandito pa sa lupa. Pero nag-iwan siya ng salita dito na siya ay mayroong bagong pangalan mga kapatid. Kita niyo andun sa Apokalipsis 3:12 na ating basahin kaagad. Ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo ng aking Diyos at hindi na siya ilalabas pa doon. At isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng bayan ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na mananaog buhat sa langit mula sa aking Diyos, at ang aking
aking sariling bagong pangalan. Kita nyo mga kapatid, ang nagsasalita dito ay ang ating Panginoong Jesus ang tawag niya. Ang pangalan niya nung nandito pa siya sa lupa. Ngayon, kaya nga siya may bagong pangalan. Ngayon, dahil sinabi nga dun sa sa 21, Apocalypse 21:5, na binabago yung lahat ng mga bagay. Kaya pati pangalan nga nabago eh. Ngayon, ang patunay na siya may bagong pangalan ay yung nakasulat din na pag siya ay naghari isang libutan sa buong lupa, ang kanyang magiging pangalan ay isa. Nandun natin, yung matatagpuan natin doon sa Zacarias 14:9. Sa inyo na mga na matagal na nakikinig sa programa ito ng ating Ama, siguro kabisado nyo na yan, mga kapatid. At dahil nga dyan, sa topic natin na ito, ay about pagbabago. Diba? Naka-English tayo nun ng kaunti. About, tama ba yun? Ang topic natin ay about pagbabago. Tungkol sa pagbabago. Diba? Pag sinasabing binabago ko ang lahat ng bagay, kailangan sumunod tayo doon. Sa paraan ng kung ano ang mga bago. Kailangan ay umayon tayo doon mga kapatid sa pagbabago. Kaya tingnan mo, kahit yung presidente natin ngayon, nabanggit niya nung pag-upo niya eh. Bilang Pangulo, nung siya inanalo, ating presidente ngayon, si Bongbong Marcos Jr. Diba? Nabanggit niya at sikat na salita. Sabi niya ay bagong Pilipinas. Diba? Pag sinabing bago, kailangan ay makikita kang bago talaga. Ano yung bago sa kanya na nakikita natin mga kapatid? Yung presidente natin na pinalitan niya ay kung magmura ay hanggang doon na lang. Palagi niya sinasabi puro patayan, sinasabi. Eh siya ay walang nababanggit na gano'n, wala siyang pagmumura. Halos hindi mo nga makitang magalit yung itsura. Pero yung dati, yung pinalitan niya ay talagang mabangis yung itsura. Kaya bago nga eh, iba siya kaysa doon sa una. Ibang klase. Kaya napakasimple ang datingan ng ating Pangulo ngayon. At may mga bagay siyang binabago talaga. Yung iba ay nabago na, yung iba ay pinaplano pa lang na babaguhin. Kahit yung San Juanico Bridge ata na problema ng pati ng Mindanao ay nabago na eh. Binago na naman. Lalo pinatibay ngayon mga kapatid. Nakita ko sa Facebook kung yun ay totoo. At ito nga, sa about pagbabago, sa usaping pagbabago, ating unang basahin na yung nakasulat sa unang Korinto 15:51 hanggang 52. Unang Korinto mga kapatid. 15:51 hanggang 52 lang. Hindi lang ata ito. 15:51. Ang haba pala ng ano nito. Hanggang 50. Yan nyo. Basahin na natin agad ang ating ang natagpuan. Unang Korinto 15:51 hanggang 52. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Ay, alam niyo ibig sabihin ng matutulog? Yung ibig sabihin mamamatay. Hindi tayong lahat ay mamamatay. Matutulog dahil yung patay parang tulog din mga kapatid. Kaya sinasabi niya rito, na Pablo dito sa unang Korinto, sabi niya, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Ngunit, tayong lahat ay babaguhin. No? Sakit ito, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa
huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Tunay mga kapatid na may patay na bubuhay. Pero hindi lahat ng patay na namatay ay bubuhayin mga kapatid. Dahil nakasulat sa Apokalipsis, hindi lahat ng namatay ay bubuhay. Ang bubuhayin lamang mga kapatid ay yung mga pinatay na sumusunod sa utos ng ating Panginoon si Isawa. Siya nawa. Yun lang ang mga bubuhay. Pero yung mga hindi sumusunod, hindi nabubuhay. At ngayon, yung pananampalataya na walang gawa, yan ay katulad din sa patay, mga kapatid, na hindi na nakakagawa, hindi na nakakakilos. Kaya sinabi niya, ando sa kay Santiago at tayo mga kapatid, na ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa Panginoon. Ngayon, kung gusto mong mabuhay ang iyong pananampalataya, kailangan ay ikay gumawa. Tayo ay gumawa upang tayo, ang pananampalataya nating patay ay mabuhay sa pamamagitan ng ating paggawa. Sumunod tayo sa utos ng ating Panginoong Sintawa Ama at ang ating pananampalataya sa kanyang paningin ay magiging buhay. Tayo ay mabubuhay sa paningin ng ating Ama sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanyang buong kautusan. Yun yung isang unang pagkabuhay. Magiging kalakip tayo ng unang pagkabuhay na muli sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga utos. Kaya sabi niya dito sa 51 narito isinasaysay ko sa inyo ang isang liwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulong, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Hindi tayong lahat ay mamamatay, pero tayong lahat ay babaguhin. Para mabuhay, sumunod sa utos. Dahil may pangako pa sa ating Panginoong Sintawa. Pag tayo sumampalataya sa Kanya, sumunod sa Kanyang mga utos, kailanman ay hindi natin mararanasan ng kamatayan. Para sa atin yan, yun yung isang bago na mangyayari sa tao. Hindi mararanasan ng kamatayan dahil ang inaasam ng lahat, ang kanilang inaasahan ay lahat ay mamamatay. Pag naniwala ka sa ganung kaisipan, mga kapatid, na ang lahat ay mamamatay, binabaliwala mo yung salita ng ating Ama. Sinasabi niya, pag sumunod ka sa aking mga utos, hindi mo mararanasan kailanman ang kamatayan. Kailangan paniwalaan natin yung salita niya. Subukin mong sumunod sa utos ng ating Ama para maranasan mo ang buhay na walang hanggan. Andun pa sa andun sa 53 hanggang 58. Itong unang Korinto pa rin, 15. 53 hanggang sa 58. Ubusin. Tapusin. Tapusin pala hanggang 58, mga kapatid. Tuloy natin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Nyo. Dapat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon o kamatayan ng iyong pagtatagumpay? Saan naroon
o kamatayan ang iyong tibo. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. O nawain ito mga kapatid. Kung gusto mong magtamo ng buhay na walang hanggan, pumunta ka dun sa kautusan. Sumunod ka sa kautusan. Kaya binabanggit niya. Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Magiging makapangyarihan ka kapag umaayon ka sa kautusan, mga kapatid. Tuloy natin. 57 hanggang 58. Datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong si Isa. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. May kabuluhan mga kapatid, hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Hindi wala, kundi mayroon. Hindi walang kabuluhan. Ito ay mayroong kabuluhan na lahat nating ginagawa na ayon sa pinag-uutos ng ating Panginoon si Isa Ama ay may kabuluhan mga kapatid. Siya nawa. Ulit-ulit natin pinapaliwanag dahil ang mga salita nga dito ay mahirap unawain kung walang magpapaunawa. Ngayon, yung pangunawa na yun ay binigay sa akin ng ating Ama, kaya kayo ay dapat makinig mga kapatid upang kayo ay magkaroon ng pangunawa. Mabubuksan ang inyong isipan dito mga kapatid. Yung mga salita na inyong nababasa dito sa banal na kasulatan na hindi nyo maunawaan, sinasabi kong paulit-ulit, itanongin nyo sa akin. At ito inyong maunawaan sa pamamagitan ng pagsagot ko sa inyong katanungan, mga kapatid. Mag-message kayo kung anong inyong mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Ito, nabanggit na dito sa atin ang kailangan gawin dapat para tayo ay mabago, magtamo ng buhay na walang hanggan. Kailangan tayo ay umayon sa lahat ng mga utos at salita ng hula ng aklat na ito, mga kapatid. Napakagandang kapalaran yun, mga kapatid. Yun tayo ay umayon sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Upang marating nga natin yung tunay na pagbabago. Diba, na matagal nating naririnig yan. Hinahangad ng lahat ang pagbabago. Kadami ng mga nagpalit-palita mga presidente, puro pagbabago ang binabanggit. May nabago na ba? Hanggat hindi sinusunod ng lahat ng mga tao ang buong kautusan ng ating Ama, walang darating na pagbabago. Sa kabila ng utos na ito ay napakatagal na, ito'y bago pa rin, mga kapatid. Dahil wala pang gumagamit nito, kundi kami lamang, mga kapatid. Kaya ito ay bago pa rin hanggang ngayon. Utos, huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsasalita ng masama. Huwag kang kakain ng mga bagay na pinagbabawal niya. Unang-una, baboy. Huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iisip ng masama sa iyong kapwa. Huwag kang maglalasing, huwag kang magmumura.
hahangarin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Kailangan sasamba ka sa lumalang, sa lumikha, hindi sa linikha, mga kapatid. Iba yung lumikha kaysa sa linikha. Pag sumamba ka sa rebulto, linikha yung sinasamba. Linikha lang yun, nakikita mo eh. Dahil ang ating Ama na dapat sambahin na hindi nakikita. Kailangan sasamba ka sa Kanya na hindi nakikita, mga kapatid. You know, para mga bago yun, di ba? Mangutos pa niya. Huwag tayong magtiwala. Sa mga pinuno. Sa mga presidente. Sumunod tayo kung ano yung patakaran, pero huwag tayo magtiwala. Kahit sa kapitbahay, kung mo ka dapat magtiwala. Kapitbahay mo na yun. Wala yung pinagkaiba sa kapatid mo. Ito pa kayo sa presidente na alam ang buong batas, ay ikaw na hindi mo alam ang batas, ay kawawa ka lang sa kanya. Pag nakasama mo yung hindi alam yung batas, maliban na lang habang kasama mo siya, pinapaliwanag sa iyo kung ano yung batas. Well, napakaganda. Lalong-lalo na yung batas ng ating. Ngayon, andito tayo sa ano. Kaya sabi ko, napakaganda yung ano, yung tayo ay sumunod sa utos ng ating Ama. Napakapalad yung mga taong ganun na bibiyayaan ng ating Ama na sumusunod, tumutupad ng kanyang buong kautusan. Dahil yan din nga sa nabanggit natin, yung mga nakaraan pa na mapalad na nakikinig at tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Di ba? Popular na sa atin yun. Nandun sa Apokalipsis 22:7. Yung magdadagdag ay pinagbabawal doon sa mga salita at ang magbabawas, pag pinagbabawal din. Andun sa Apokalipsis 22:18-19. May kaparusahan, mga kapatid. At yung pag nagawa mo yun, yung mga ganung bagay, ay ikaw ay kasama na sa mga bago. Kasama ka na sa binabago ng atin. At ang tunay ng pagbabago, mga kapatid, hayag na sinasabi sa atin ay ang pagsunod sa kanyang buong kautusan. Huwag kang makikinig sa sinisigaw ng karamihan, mga kapatid. Kailangan pagbabatayan natin palagi ay ang utos ng ating Ama. Kahit anong sinisigaw ng karamihan, kung hindi naman ipinag-uutos ng ating Ama yung sinisigaw nila, bakit nila isinisigaw yun? Ano ang kanilang hangad? Ikaw na sinisigawan nila ng mga salita na hindi ayon sa ipinag-uutos ng ating Ama, gusto nila ay sumunod kayo sa kanila. Ikaw na namimili. Kailangan ang susundin lang natin, walang iba, kundi yung nagbigay ng kautusan, mga kapatid, ang dapat sundin. Yung natatanging utos, yung 10 utos, mga kapatid, yun lang ang dapat natin sundin. Wala nang iba. Inuulit ko sa mga namiminuno sa lahat ng bansa, huwag kayong makinig sa karamihan. Ang dapat lang nating pakinggan ay iisa, ang ating Panginoong si Isaw Ama. At kung hindi niyo alam kung paanong paraan para siya ay mapakinggan, makinig kayo dito, tuturo ko sa inyo kung paano. Paano ang lumapit, kung paano ang sumunod, kung paano ang maging tunay na anak, kung paano maging banal, mga kapatid. Para
makamit natin yung tunay ng pagbabago na kinaroroonan ng pangako ng ating Panginoong si Isawa. Nandito lang sa aklat na ito ng buhay. Nandito lang. Dahil may patunay dito sa aklat na ito, basahin nga natin o sa Apokalipsis 22:7. Apokalipsis 22:7 mga kapatid. Basahin natin. At narito, ako'y madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Dito nakasulat mga kapatid, kaya ang aklat na ito, yung hula na nakasulat sa aklat na ito mga kapatid. Dito nakasulat eh. Kaya itong aklat na ito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Kaya walang pag-aalinlangan mga kapatid. Kung gusto mong maging mapalad, maniwala ka, tumupad ka sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Ano pa ba kailangan ninyo na dapat malaman mga kapatid? Upang tayo ay sumunod lahat sa sinabi ng ating Panginoong si Isaw Ama na maging bagong tao tayo. Tayong lahat ay maging kanyang tao. Pag naging tao niya tayo ay bago na mga kapatid. At pag bago na tayo, ang sinasamba na natin ngayon ay ang bagong pangalan ng ating Panginoon si Isaw. Yun yung tunay na Ricardo ng binago ng ating Panginoon si Isaw. Sumasampalataya sa pangalan ng Panginoon. Yun yung isang napakalaking pagbabago mga kapatid. Yung nandun sa aklat ng mga awit nating mababanggit ngayon. 104, 24 hanggang 30 mga kapatid. Aklat ng mga awit. Tingnan natin. Malayo. 104 104, 24 hanggang 30. Malamig na. Kuha na natin. Ayun, basahin na natin mga kapatid. Awit 104, 24 hanggang 30. O Panginoon, pagkasari-sari ng iyong mga gawa, sa karunungan ay ginawa mo silang lahat. Ang lupa ay puno ng iyong kayamanan. Nandoon ang dagat na malaki at maluwang, na ginagalawan ng di mabilang na mga bagay, ng mga munti at ng mga malaking hayop din naman. Doon nagsisiyaon ang mga sasakyan. Nandoon ang buhaya na iyong nilikha upang maglibang doon. Lahat ng ito ay naghihintay sa iyo, upang iyong mabigyan sila ng kanilang pagkain na ukol na kapanahunan. Di ba? Na nakalagay? Sa ukol. Sa ukol na kapanahunan. Sa ukol. Sa ukol na kapanahunan, mga kapatid. Ang iyong ibibigay sa kanila ay pinipisan nila. Iyong ibinubukas ang iyong kamay
sila'y nangabubusog ng kabutihan. Iyong kinukubli ang iyong mukha, sila'y nangababagabag. Iyong inaalis ang kanilang hininga, sila'y nangamamatay at nagsisibali sa kanilang pagkaalabok. Iyong sinusugo ang iyong espiritu, sila'y nangalalang at iyong binabago ang balat ng lupa. Kita niyo mga kapatid, yung balat ng lupa nga binabago na yun. Ito kasama, Ricardo, sa mga sinasabi niya na may pagbabago talaga. Kahit balat ng lupa ay binabago talaga. Mayroon yung mga lugar na matataba yung lupa. Pero sa ngayon, ang papayat na. Halos hindi na tumubo yung mga pananim. At mayroon naman yung mga lugar na mga payat noong unang panahon, na mga lupa na payat, na ngayon ay tumataba. May mga tumutubo ng mga damo. Noon ay wala kahit isang damo, mga kapatid. Katulad ng Sodoma. Kung nakikita nyo sa sa kasaysayan, na walang mabubuhay doon kahit isang tao, kahit hayop, kahit damo, walang mabubuhay doon. Dahil yun ay tinunaw ng ating Ama sa apoy, at yung karamihang bahagi nun ay naging asin. At ngayon mga kapatid, may nagpapatotoo na may nabubuhay na ngayon doon. May mga halaman na doon yan, may mga isda na sa mga tubig na maalam. Ang palibot nung na yun, nung Sodoma na yun mga kapatid, ay Dead Sea. Patay na dagat. Ang palibot nun, dahil yun nga ay binagsakan ng bulyong-bulyong na apoy noon mga kapatid. Kaya yung dagat nun ay namatay, Dead Sea ang tawag hanggang ngayon. At marami nang nabubuhay na isda ngayon mga kapatid. Kaya binabago niya yung balat ng lupa. Yung mga lugar na walang hayop, walang naninirahan. Ngayon ay meron na, kakaroon na unti-unti. Yung mga matatabang lupa ay yung tinitirahan ngayon ng mga tao. Sagana sila, may langis, may krudo, may gasolina, mga saganang lupa yun. Ayun ang pinag-aaway-awayan nun ngayon mga kapatid. At parang mababaliktad, yung saganang lupang yun ngayon ang masisira na. Di ba? Gera ngayon mga kapatid, nagigera na. Ngayong panahong ito, Israel at saka yung Iran na tayo, no? Iran. Kaya kasalukuyan na yung pinag-aagawan yan, hindi lang isang bagay. Tungkol sa mga ari-arian, mga pinag-aawayan ng mga kapatid. Sa mga kayamanan ng mga lugar na pinaruroonan nila, yun ang isang sanhi ng pag-aaway ng mga bansa, mga kapatid. Gusto kami ng isang bansa, yung kayamanan na nandun sa bansa, gusto nilang maging kanila rin. At ngayon parang ito, mababago mga kapatid. Tandaan dito sinasabi ng Espiritu Santo sa inyo mga kapatid. Binabago po ang lahat ng mga bagay. Subukan nyo rin na makinig kayo sa mga balita sa YouTube, sa Facebook. Subukan nyo rin, wag lang yung mga TikTok mga kapatid. Wag lang kayo sumutok na gaano ron. Subukan nyo rin manood ng mga balita. Dahil may hindi lahat ng mga balita ay peke mga kapatid. Meron yung totoo na balita. Bahala na kayo kung hindi nyo maalaman kung nasaan ang totoo. Dahil ngayon ay nakalabas ang lahat ng mga bagay mga kapatid. Masama at mabuti nakalabas ngayon. Peke at hindi peke nakalabas. Kaya kung ikaw ay hinahangad mo ay yung tama, pawang tapat at totoo, yun ang bibigay sa'yo ng ating Ama. Pero kung hindi mo hinahangad ng ganun, ay hindi mo
matatanggap yun, kapatid. Una-una, makinig ka rito. Marami kang malalaman. Mawang katotohanan na dapat matutunan ng sanglibutan, mga kapatid. Ayan, dahil sa ano nga, giingis naman tayo ng kaputol. Ayan, lagi natin nabanggit na about pagbabago. Diba? Andun sa naman sa ikalawang Korinto. Meron pa doon sa Mateo 19:28. Unahin natin sa Mateo, tapos punta tayo sa ikalawang Korinto. Mateo 19:28. Mateo 19:28. 28. Yan, tingnan natin kung atin ng ano. Mahalaga ito, kapatid. Kaya dito sa about pagbabago, pag-aralan natin mabuti. Yung mga minana natin sa ating mga magulang na mga gawain, ating mga ninuno, mga lolo at lola, ay luma na, mga kapatid. Ayan, luma na yon. Panahon ngayon ng pagbabago, pagbabagong lahi ang kailangan. Ito ang ating mababasa sa Matthew 19:28. Basahin na natin, mga kapatid, kung ito atin ang natagpuan. At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagka uupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, kayo naman magsisiupo sa 12 angkan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. 12 luklukan. Matthew 19:28. Kita nyo yung ating nabasa, mga kapatid. Kailangan tayo ay sumunod sa ating Panginoong si Isa sa pagbabagong lahi. Dahil siya ang pangunahin na ang unang nagpakita at gumawa ng tunay na pagbabago. Ating isipin mabuti yung sinasabi ng ating Panginoon Jesus at ginawa. Nung siya ay linuraan, hinampas, ipinako sa krus. Ano yung kanyang ginawa, mga kapatid? Nung siya hulihin, anong kanyang ginawa? Gumanti ba siya, mga kapatid? Siya pinagmumura, naggumanti ba siya ng pagmumura? Pag sa atin nangyari yun, pag tayo ay minura, baka ikaw ang mananapak. Diba? Kapag ikaw ay linuraan, anong gagawin mo? Kapag sinapak ka, wala siyang iginanti, mga kapatid, na masama doon sa ginawa sa kanyang masama. Kaya utos niya ay wag ninyong gantihan ng masama ang kasamaan. O wag ninyong gantihan ng kasamaan ang masama. Dahil masama yung ginawa sa kanya, kaya hindi siya gumanti. Ngayon, yung pagsunod sa kanyang utos at sumampalataya sa kanya, yun ay gawaing mabuti, mga kapatid. Kaya lahat ng sumasampalataya sa kanya at naniniwala, siya ay nakapagpapagaling, siya ay nakapagbibigay ng pagkain, biyaya. Lahat ng yun na sumasampalataya sa kanya, yun yung binigyan niya ng biyaya, kagalingan. Dahil mabuti ang pinapakita sa kanya eh.
sumasampalataya sila eh. Katulad nung kapatid ni Juan, yung namatay na binuhay ng ating Panginoong Diyos, si Lazaro, Maria, yung kapatid niya, sumampalataya na nasa kanyang buhay, nasa ating Panginoon ng isang buhay. Sumampalataya siya. Kaya yung kapatid niya na namatay ay binuhay ng ating Panginoong Diyos. Kaya sumampalataya siya eh. Mabuti yung sumampalataya, umaniwala, yun ay mabuting gawain. Kaya dahil sa pagsampalataya ni Maria na mabuti, ginawa niya ng kabutihan si Maria sa pamamagitan ng pagbuhay niya sa kapatid ni Maria na si Lazaro na 3 araw nang nakalibing. Binuhay niya, pinalabas niya dito. Kaya pag mabuti ang iyong ginagawa, mabuti rin ang ibibigay sa iyo ng ating Panginoong si Isa. Yun yung tunay na paraan ng pagbabago. Huwag gagantihan ng kasamaan ang masama. Kagaya nung nangyari din dito sa amin, mga kapatid. May gumawa dito ng masama, ay ginantihan din ng masama. Kaya yun, akala nung gumanti ng masama ay mabuti. Ewan ko kung makatulog yun, mga kapatid. Kung nakakatulog sila sa kanilang ginawa din ng masama. Dahil pinaputos ng ating Ama yun. Hindi naayunan ng Ama yung ganun. Kapag ginawang ka ng masama, gagawan mo rin ng masama, ayaw ng ating. Kaya sabi niya, magpatawaran kayo sa isa't isa, yung utos. Huwag kayong mga gantihan. Antayin nyo ang aking ganti, akong gaganti. Kaya tayo hindi tayo gumaganti. Inaantay lang natin ang ating Ama ang gumanti sa kanila. Kaya lahat ng nagagalit sa atin, napapahiya. Hindi naman tayo marunong gumanti. Ang ating Ama ang gumaganti sa lahat ng mga naaasar at nagagalit sa atin. Yun ay isang rekado ng pagbabago, mga kapatid. Huwag tayong umayon sa masama. Huwag tayong makisama. Bagkus sa mabuti, tayo ay sumama, makiayon sa mabuti. Huwag sa masama. Ang problema lang, mga kapatid, baka iilan lang sa atin yung nakakaalam kung ano yung mabuti. Dahil kung nalalaman ng sanglibutan ang mabuti, ay wala na sanang nakakagawa ng masama. Dahil sa maraming gumagawa ng masama, malinaw na hindi nila alam ang mabuti. Dahil pag alam mo, ginagawa mo. Kung ano yung alam mo, yun ang ginagawa mo. Tama ba yun, mga kapatid? Siya nawa. Kung ano ang alam mo, yun yung ginagawa mo. Kaya kung masama ang ginagawa mo, malinaw, hindi mo alam ang mabuti. Masama lang ang alam mo. Ngayon, panahon ng pagbabago, alisin na yung kasamaan. Makisanib tayo sa mabuti, mga kapatid. At iisa lang ang mabuti, ang utos ng ating Panginoong si Siya. Ito pa, dun sa 2 Korinto 5:17. Kapatid, 2 Korinto, tingnan natin. Kasi ako may isang oras na tayo. Wala pa. 2 Korinto, 49 minutes. ayun, sakto siguro. 2 Korinto 5:17. Ayan. Ngayon kung tayo ay umaayon na sa lahat ng pinag-uutos ng ating Panginoong si Isa, bago na tayo. Yan, binabanggit natin kanina, yung para ng pagbabago, yung pagsunod. Tayo umaayon sa kanyang buong kautusan. Ngayon, ito yung kung ating mababasa sa 2 Korinto 5:17, basahin na natin.
Kaya't kung ang sino man ay nakay isa, hindi natin dapat ituro dito yung pangalang Kristo, mga kapatid, pasensya na kayo. Dahil pinag-uutos ng ating Ama na huwag sabihin. Ating Panginoong Isa, huwag sabihin kanino man, sinabi niya, na ako ang Kristo. Pinag-uutos na, huwag sabihin kanino man. Kaya hindi namin ipinangangaral dito ang Kristo, mga kapatid. Dahil utos na niya yan eh. Ngayon, anong ginawa ng kanyang mga inutosan na huwag sabihin kanino man na ang Panginoon ay Kristo? Anong ginawa nila? Lumabag sila sa utos. Sinabi ng ating Panginoon kanino man ay huwag sabihin na siya ang Kristo. Kaya hindi natin pinapangaral. Ang pinapangaral natin dito ay ang kanyang bagong pangalan. Siya nawa. Kaya dito mapapansin nyo mga kapatid sa ating binabasa sa 2 Korinto 5:17. Kaya't kung ang sino man ay nakay isa, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Ganyan mga kapatid. Kung tayo ay nasa ating Panginoon na si isa, tayo ay naging bago na dahil nasa atin na nga eh, binabanggit na nga natin yung kanyang bagong pangalan na kabilang sa binanggit niya na binabago ko ang lahat ng mga bagay, pati yung kanyang bagong pangalan nasa atin na. Kaya kadamay na tayo sa hanay ng mga bagong tao, mga kapatid. Ayan. At ito, narinig na natin kung ano yung mga dapat gawain at ginagawa ng mga bago, mga binago na ng ating Panginoon na walang iba kundi si isa. Yung bagong pangalan nasa kanila na at hindi gumaganti sa mga ginagawa sa kanila na masama. At yung mga pagsamba na inilatag ng ating Ama sa araw, mga pagdarasal na inilatag niya sa oras, pag-attend, mga ilinatag niya sa buwan at taon. Yan. Kailangan nasa lahat ng mga tinawag na naging bago ay hawak-hawak nila ang mga gawain ito at hindi nila binibitawan, hindi kinakalimutan. Iyon yung mga kakumplituhan upang ikaw ay tawagin ng ating Ama na kanyang bagong tao. Ngayon, mayroon siyang, dito na tayo, mayroon siyang bagay na hindi babago. Nabanggit na natin yung mga binago. Mayroon siyang bagay na hindi babaguhin, na ito ating mababasa sa aklat ng mga awit. Dahil ito'y hula, mga kapatid. Kaya nabanggit natin kanina na mapalad ang bumabasa at tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat nito. Andon, basahin natin sa aklat ng mga awit 89, 15, 19 hanggang 34. Paikliin na lang natin, sa 27 na lang hanggang 34, mga kapatid. Yung oras, andyan na. Awit 89. 89. Malalaman natin ngayon kung ano yung bagay na hindi babaguhin sa kabila ng sinabi niya na binabago kong lahat ng bagay. 89, ano yung pagkabanggit? 15, 19 hanggang 34. 15. Haba. Yun na lang sa, simulan natin ko sa 27 na lang.
Di kayo, ano, gusto mo, basahin ba natin ang buo? Nawa. O sige, mula ng arot natin para ano, matapos ka agad. Malalaman natin dito kung ano yung hindi babaguhin ng atin. Simulan natin, aklat ng mga awit 89:15, 27 ng 31 hanggang 34. Yan. Mapalad ang bayan na nakakaalam ng masayang tunog. Sila ay nagsisilakad, O Panginoon, sa liwanag ng iyong mukha. Sa iyong pangalan ay mga gagalak sila buong araw, at sa iyong katuwiran ay nangataas sila, sapagkat ikaw ang kaluwalhatian ng kanilang kalakasan, at sa iyong lingap ay matataas ang aming sungay, sapagkat ang aming kalasag ay ukol sa Panginoon, at ang aming hari ay sa banal ng Israel. Nang magkagayo nagsalita ka sa pangitain sa iyong mga banal, at iyong sinabi, aking ipinagkatiwala ang saklolo sa isang makapangyarihan. Aking itinaas ang isang hirang mula sa bayan. Aking nasumpungan si David na aking lingkod. Aking pinahiran siya ng aking banal na langis, na siyang itatatag ng aking kamay. Palakasin naman siya ng aking bisig. Hindi dadanas sa kanya hindi dadahas sa kanya ang kaaway, ni dadalamhatiin man siya ng anak ng kasamaan, at ibubuwal ko ang kanyang mga kaaway sa harap niya, at sasaktan ko ang nangagtatanim sa kanya. Ngunit ang pagtatapat ko at ang kagandahang loob ko ay sa kanya, at sa pangalan ko'y matataas ang kanyang sungay. Aking namang ilalapag ang kanyang kamay sa dagat, at ang kanyang kanan ay sa mga ilog. Siya'y dadaing sa akin, ikaw ay ama ko, Diyos ko at malaking bato ng aking kaligtasan. Akin namang gagawin siyang panganay ko, na pinakamataas sa mga hari sa lupa. Ang kagandahang loob ko'y aking iingatan sa kanya magpakailanman. Ang tipan ko'y mananayong matibay sa kanya. Ang kanya namang binhi ay pananatilihin ko magpakailanman, at ang luklukan niya'y parang mga araw ng langit. Kung pabayaan ng kanyang mga anak ang kautusan ko, at hindi magsilakad sa aking mga kahatulan, kung kanilang salangsangin ang mga palatuntunan ko, at hindi ingatan ang mga utos ko, kung magkagayo'y aking dadalawin ng pamalo ang kanilang mga pagsalangsang, at ng mga hampas ang kanilang kasamaan. Ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi ko lubos na aalisin sa kanya, ni aking mang titiisin, ni ang pagtatapat ko ay magkulang. Ang tipan ko'y hindi ko sisirain, ni aking mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga labi. Ano yung bagay na hindi babaguhin ng ating ama? Kung kanyang tipan, hindi ko sasara. Ang kanyang tipan sa kanyang hirang. Kita nyo mga kapatid, ito yung bagay na hindi babaguhin ng ating ama. Yung kanyang mga sinalita. Ang tipan ko'y hindi ko sisirain, ni aking mang babaguhin ang mga bagay na lumabas sa aking mga labi. Kita nyo, kung ano yung lumabas sa kanyang mga labi, ganun na yun. Hindi na yun mababago, at hindi babaguhin ng ating
Panginoong si Isao Ama. Siya nawa. Diba? Malinaw mga kapatid, na kailangan kung ano yung nakalagay doon sa 10 utos, tuparin natin yun mga kapatid. Dahil doon sa 10 utos na yon, sa bawat pagkakamali, may katapat na kaparusahan doon mga kapatid. At pag naipon-ipon, yung 10 utos na yon, yung isa hanggang ika-10 ay hindi natin natupad, andun, madadamay ka, kasama ka doon sa huhukuman. Ya? Dahil bawat pagkakamali, may katapat na kaparusahan. Nawa. Masasabing makakadamay tayo sa mga malilipol. Dahil yung malilipol mga kapatid ay yung mga makasalanan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Siya nawa. Yan mga kapatid, marami pa sana tayong dapat banggitin dito. Andun sa ano, na sinalita ng Panginoon sa Isao Ama, ang magbabago o maglilinis sa mga tao. At yan, sa pamamagitan ng mensaheng ito na ating nabanggit dun sa aklat ng mga awit, ano ito, 89 15 hanggang 34, yung 15 na kapatid, 34 ang pinaka-pandito, pinaka-motherboard natin dito, nagpapatunay na sa kabila ng sinabi ng ating Panginoong si Isao Ama na binabago niya ang lahat ng mga bagay, ay mayroon siyang iniwan na hindi niya babaguhin yung mga salitang lumabas sa kanyang mga bibig. Ayan. At sa susunod mga kapatid, na ating paghahati-hati ang muli ng mga salita ng Espiritu Santo na mensahe na ating malalaman ay ang palatandaan. Ito yung ating mensahe sa susunod. Kung ano ang isang pinakamalaking palatandaan para malaman natin o makilala ang pinili at hinirang ng ating Panginoong si Isao. Kung ano yung pinakamalaking palatandaan na makikita natin sa mga pinili at hinirang ng ating Panginoong si Isao Ama. Ano ito? Malaman yung mga mensahe natin ngayon na marami tayong kalinawan na mapapansin sa banal na kasulatan. Ito yung mga itinago na lihim na tinaruroonan ng kaligtasan mga kapatid. Pero malalaman mo dito, makakahayag kung ano ang iyong mapapansin o makikita sa mga taong pinili o hinirang ng ating Ama. Pailang ano na to, pailang mga patutuo na ito. Yung isa, yung nakaraan, anong binanggit? Nakakalimutan ko mga kapatid, may listahan tayo, hindi naman, wala pa kasi Ang pagkakaiba ng pinili at hinirang. Isa pa, yung nakaraan sa Sabado, yung ba? Pang-apat na ito, pag-dimangatapan. Basta yun, hindi natin kailangan ulit-ulitin pa yun dahil nakalista naman ng mga kapatid. Panin nyo na lang. I-remind nyo na lang. Para huwag tayong makalimot. Para huwag tayong madamay sa mapapahamak mga kapatid. Dahil ang pangako dito sa programang ito mga kapatid, ay biyaya, awa, kaligtasan, kapayapaan, buhay na walang hanggan. Yan ang pangako dito mga kapatid. Kaya kung ikaw ay naghahangad ng ganong mga bagay, ay umistidi ka na lang dito mga kapatid. Lalong-lalo na sa pakikinig. Saan ka man naroon, nasaan ka mang lupalop ng mundo, basta palagi ka nakikinig sa programang ito, ang pangako ng ating Ama ay sa iyo.
At yan mga kapatid, pakinggan natin yung yung patutuo na palaging kinakailangan nangyayari dito dahil yan ay hinahangad ng ating Ama kahit saang dako o saang samahan kailangan mayroong patunay mga kapatid, ebidensya, katotohanan kailangan ngayon mga kapatid. Alisin na yung limutin na yung mga kalokohan, limutin na yung mga peke na yan, hangadin na ang lahat. Sana mga kapatid ay ang tapat at totoo mga kapatid, yung makapagpapabuti, makapagpapalakas at makapagpapatibay sa lahat mga kapatid. Yan, may patutuo dito mga kapatid. At bago yan, muli, binabanggit ko sa inyo, pag kayo naroon, ano man ang inyong ginagawa, ano man ang katayuan ninyo sa buhay, ang biyaya at awa ng ating Ama, sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na isa natin Panginoon at ating hari ng mga hari ay sumainyo ang lahat. Siya nawa. Pakinggan natin ang patutuo. Taas natin natin kanang kamay. Sabay-sabay tayong magpapatotoo. Ang magpapahalaga sa kautusan ni Moises, ang totoo ng 2 at 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Kaya kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang mga salita na inyong narinig na mula sa bibig ng huling sinugo ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak, ang ating Panginoong si Isa, ay pawang tapat at totoo na natatanging gawain at hakbangin tungo sa pagbabalik loob sa Ama at pagbabago lahi na ayon sa kalooban at buong kautusan ng Ama sa langit. Ang pinagkakatiwalaan at sinugo ng Panginoong si Isa sa gawain at samahang pagkakaisang ay ang anak ng tao na propetang gaya ni Moises, na ito ang dapat na pakinggan ng lahat ng mga tao, sapagkat ayon sa aklat ng mga gawa, 3:22-23, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong si Isa o Ama ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang iyon ay pupuksaing lubos sa gitna ng bayan. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa at siya nawa.